Welcome to BAR Matters Guide. Ang videong ito ay tungkol sa submission of inventory list pursuant to Revenue Memorandum Circular No. 57-2015. Ayon dito, kung ikaw or ang company mo ay nagme-maintain ng inventory of stock in trade, raw materials, goods in process, supplies and other goods such as manufacturing, wholesaling, distributing or retailing sectors including real estate dealers or developers, service companies, construction companies, building contractors, should submit and file an annual inventory list. Pero kung ang company or business mo ay asset-rich or yung accounts receivables and inventories mo ay 50% or more ng total assets mo, aside sa annual inventory list ay magsusubmit po kayo ng additional schedules in hard and soft copies na makikita sa Annex A, Annex B and B-1 and Annex C dito sa circular. Ang format ng additional schedule sa annual inventory list ay makikita mismo dito sa Revenue Memorandum Circular. Tulad ng manufacturing or merchandising or retail company, ang format ng kanilang additional schedule ay nasa Annex A. Para naman sa mga real estate company, ang format ng kanilang additional schedule ay makikita sa Annex B and Annex B-1. Para naman sa mga company under construction industry, ang format ng kanilang additional schedule ay makikita sa Annex C. So, para sa mga sari-sari store dyan, grocery store, bakery, pharmacy, hardware, school and office supplies business, ukay-ukay at RTW business, ang format ng additional schedule nyo ay nasa Annex A. Ang inventory list and applicable schedules na isusubmit ay in hard and soft copies, at ang soft copies ay pwede nyo ito ilagay sa DVD-R or USB, maliban sa DVD-R or USB. Magsusubmit din kayo ng notarized certification as to the content ng DVD-R or USB. Ang format ng notarized certification ay makikita sa Annex D. Ang deadline ng pagsubmit ng inventory list and additional schedule ay every 30th day following the close of the taxable year. Bali kung calendar year ang gamit mo na taxable year, ang pagsubmit ng inventory list and additional schedule ay January 30 after the close of the taxable year. So kung ang inventory mo ay para sa year 2024, ang deadline mo ay January 30, 2025. Pero kung ang taxable period mo ay fiscal year, yung deadline mo to submit ay every 30th day following the close of the taxable year. Ang inventory list and additional schedule mo ay doon mo isusubmit sa BIR kung saan ka registered, bali kung may main office ka at may branch na located sa ibang BR district office. Doon ka magsusubmit ng inventory list sa BIR kung saan naka-register ang main office mo. Ang hindi pagsubmit ng inventory list and additional schedule ay subject yan to corresponding penalty. Ang pagsubmit din ng inventory list and additional schedule na hindi ayon sa applicable format ay i-consider na hindi nasumbit at subject din sa penalty. Ang minimum penalty ay 1,000 pesos, pero kung mag-a-apply ang reduced penalty sa EOPT law magiging 500 pesos na lang ang penalty. Ang Revenue Memorandum Circular na ito ay nagre-remind din sa atin na kung may inventories ang business natin, required din tayo mag-maintain ng Book of Inventory na makikita ang details na quantity, description, unit, and total cost. Itong Book of Inventory ay dapat din nakaregister sa BIR. Para sa akin ang taxpayer na under optional standard deduction at under 8% income tax na may mga inventories ay required din mag-submit ng inventory list kasi base sa batas exempt lang sila mag-submit ng financial statements. Then yung inventory list hindi naman siya part or as an attachment sa complete financial statements. Pero kung may makita kayo na provision exempting na mag-submit ang OSD at under 8% na taxpayer, just let me know in the comment section. So, that's it for this video. Don't forget to like and share this video and subscribe to this channel. Thank you.